sinasabi ng mga saksi ni Jehovah na ang mamanahin daw na lupa, ito daw, hindi yung sa iba. Nananaginip lang po ng gising yung mga saksi ni Jehovah. Huwag naman magagalit, baka may saksi ni Jehovah rito. Wala naman nakalagay ang mamanahin lupa, ito eh. Ang sabi sa Mateo 5, mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Walang ito. Hindi lupa na ito. Wala po nun eh. Eh ang tanong, alin ba yung lupang mamanahin nung maaamo? Eh si Kristo may sabi, di tanong din natin sa Biblia kung alin lupa yon. Pakinggan nyo sa Hebreo 11:16. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit. Kita nyo, may lupain sa langit eh. Nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, lalong magaling. O eh kung gusto nila ito, di pagparaya mo na sa kanila kapatid. Pero ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak, nagnanasa yung mga anak niya ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay yung nasa langit. Eh paano natin mamamana yun? Eh nasa langit pala. Sa 21:1, 2 ng Apokalipsis ganito. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos. Kita nyo, yung nasa langit, bababa yun eh. Yung dating lupa, yung dating langit, mawawala. Eh kung ito mamanahin nila, kawawa naman sila, mawawala pala to eh. Hindi ba? Nakasulat yun eh. Ang liwanag po ng Biblia, huwag kayong padadaya, huwag kayong paloloko. Kung wala kayong Biblia, bibigyan ko kayo, hindi ko pa babayaran. Para lang maintindihan ninyo yung sinasabi ng Biblia. Marami man luloko ngayon. Marami mga pinagagana, yung mga kukote nila. Magbasa tayo. Merong lalong mabuting lupain yung nasa langit. Pagdating ng wakas, mawawala itong lupang ito. Masusunog ito eh. O, tinan niyo, kung kayo rito yung nagbabasa ng pasyon, sabi sa pasyon, uulan mula sa langit, magmumula nga sa langit, ulap, apoy na masakit, sa lupa'y halos tumaki, susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. O ano mangyayari? Kung maubos na mapuksa ginto at yaman sa lupa, ang apoy na may bababa, susunugin alipala, tao at hayop na madla, ang toren man nga palasyo, may mga edipisyo, mga kalakhan sa mundo, walang pagsalang totoo, magiging uling amo. Lahat nating minamahal dito sa lupang ibabaw, nasa hangin di pahipan. Kung dumating na ang araw para matutunaw
kahit na hindi ka magbasa ng Biblia, magbasa ka lang ng pasyon, matututo ka na eh. Lahat pala ng bagay parang matutunaw. Lahat nating minamahal dito sa mundong ibabaw, nasa hangin di pahipan. Pag dumating na ang araw, parang matutunaw. Nasa Biblia ba yon? Basa. 2 Pedro 3:6 at 7. Basa. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan. Kaya yung mga mayayaman, mahal na mahal nyo yung lupa nyo. Nako, masusunog yan. Mag-umpisa na kayong gumawa ng mabuti. Masusunog yan. Hindi mo yan madadala sa impyerno, kapatid. Hindi mo kayang dalhin niya sa impyerno. Mawawala yan eh. May wakas po ang lahat ng bagay. Ang sabi ng ating Panginoon, magwawakas ang lahat ng bagay na ating nakikita. Pakinggan nyo sa 2 Korinto 4:18. Basa. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Ang mga bagay daw ang wikang nakikita, may katapusan. Kaya matatapos po ito eh. Eh, sasabihin ng saksi niyo ba, mamanahin daw nila, kawawa naman sila. Dahil yung mamanahin nila, masusunog. Napakakawawang pag-asa naman ng saksi. Kayo, saksi kayo ng saksi, hindi nyo naintindihan yung sinasaksihan nyo. Siguro ang magandang itawag sa inyo, testigo falso. Ano? Eh kasi hindi naman kayo talaga ang saksi. Alam niyo sa Biblia ko, huwag kayong magagalit mga kababayan. Sa Biblia ko ang pag-uusapan saksi sa husgado, sino ba ginagawang saksi sa husgado? Di ba yung saksi yung nakakita at saka nakarinig? Baka may krimen, nakita mo, pwede ka saksi. Pero halimbawa, nabasa mo sa dyaryo, pupunta ka sa husgado, sabi mo sa judge, "Judge, saksi po ako." Bakit? Eh, nabasa ko po sa dyaryo, paalisin ka ng judge doon. Ang talagang saksi, nakakita at nakarinig, di ba? Meron talagang saksi sa Biblia. Sa 10:39 hanggang 41 ng Gawa. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng 3 araw at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatwid bagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom, na kasalon niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Sino po yung saksi? Mga apostol yung saksi. Kami ang mga saksing hinirang ng Diyos ng una. Bakit sila saksi? Kasi nakita namin ang lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusaleman, na siya'y kanilang pinatay, ibinitin sa isang punong kahoy at muling binuhay ng Diyos, no? At itinalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksing hinirang ng Diyos ng una, sa makatwid bagay sa amin. Sabi ng mga apostol, kami ang mga saksi, kami ang nagsikain at nagsiinom na kasalon niya pagkatapos na siya'y mabuhay na mag-uli sa mga patay. Kaya po ang saksi, nakakita talaga't nakarinig. Mga apostol yun. Eri naman ngayon, Pilipino, kahapon lang pinanganak, saksi daw siya. Delikado yung saksi na yan. Alam niyo mga kapatid kung bakit? 14:25 ng Kawikaan. Pakinggan niyo. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao. Ngunit siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay nagdaraya. Mandaraya pala yung ibang saksi. Yung tapat na saksi, nagliligtas yun ng mga tao. Pero, yung nagsasalita ng kasinungalingan, mandaraya.
Kaya huwag kayong maniniwala sa basta saksi, mga kapatid. Maraming salamat po, brother.